Isang mapagpalang umaga sa bawat isa mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang tayo'y makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating aralin ngayong umaga ay continuation ng paksa kahapon. Mga kwento ng pananampalataya, Part 2. Matatagpuan natin ang ating batayang talata sa Awit, chapter 78, verse 6. At ganito ang nilalaman. Sa lahat ng lahi nila'y itong dapat na iaral, at ang kang susunod pa ay marapat na turuan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Simula pa nang tayo ay mga bata pa, marami na tayong napakinggan at nabasa ng mga istorya. Nariyan ang mga nobela, mga pocketbooks, mga komiko, pati na rin ang kasaysayan na tinatalakay sa paaralan. Ang mga kwentong ito'y may dalang mga sari-saring hiwaga na nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa buhay. Puno ito ng mga plot
twist, ika nga na umaaliw sa atin at nakapagbibigay ng bagong perspektibo sa mundo. Tulad ng nobela at literaturang ating nababasa, ang Biblia ay puno din ng iba't ibang istorya. Hindi lamang nagmumulat ito ng mga tao, kundi ito ay naglalaman din ng mga gawa ng kabutihan, kabutihang ibinabahagi sa atin ng Panginoon. Binubuo din ito ng mga aral sa buhay na maaari nating panghawakan at panindigan habang buhay. Sa ating panahon ngayon ay malimit na lamang natin na bubuksan ang ating mga Biblia. Kung hindi ito pinapabuksan sa atin, ay hindi natin ito napapansin. Naiiwan ito sa ating likod ng isip dahil hindi natin ito nakikita. Ang aklat na may dalang kaligtasan ay ating nalilimutan at nakakaligtaan na. Mahalagang tayo ay mamulat muli sa hiwagang dala nito sa ating mga buhay. Mula sa ating talakayan kanina, paano ba natin maipagpapatuloy ang kwento ng pananampalataya sa susunod na henerasyon? Gayon na lamang na maliit na ang atensyon ng mga tao ngayon, may ibabahagi po ako sa inyo na 2 puntos upang sagutin ang tanong na ito. Ang pangunahing puntos po natin, ang nag-iisang Diyos ng salinlahi ay kailangang ibigin ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. May idinagdag si Jesus na elemento ng pag-ibig sa Diyos sa Deuteronomio chapter 6 verse 5, wika niya sa Marcos chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso ay paglakip ng buong affection. Laging naroroon ang saya at pananabik tulad ng pananabik sa isang pinakamamahal. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa ay paghahandog ng buong devotion, buong karapatan. Ang kaluluwa ay kumakatawan sa buhay at sa mga choices ng buhay. Inibig natin ang Diyos sa pagpipili ng ating kaibigan, trabaho, uri ng buhay, at uri ng kasayahan. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong pag-iisip ay pagtuon ng malalim na pagkilala sa Kanya. Hindi tayo bulag sa mga aral na akala natin nagmula sa Kanya. Bagkus, tayo'y nagsasaliksik at hindi basta napatatangay sa kung ano-anong katuruan. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong lakas ay pag-ibig na may gawa, action at intensity. Hindi pwede ang puro pagpupuri sa pamamagitan lamang ng mga labi, kundi may kasamang gawa ng ating mga kamay. If there's no love, there's no sacrifice, ika nga po. Ang ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon ang magbibigay sa atin ng lakas upang gawin ang mga bagay na hindi natin inaasahang kaya pala nating gawin. Sa atin pong pangalawang puntos, ang unang tagapagturo tungkol sa nag-iisang Diyos ng salinlahi ay ang mga magulang. Sabi sa Deuteronomio chapter 6 verse 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ang mga magulang ang unang spiritual leader ng bawat tao. The home is the most important Christian education center. At dito, ang tagapagturo ay ang mga magulang. Sa loob ng tahanan, unang dapat matutuhan ng bawat bata ang tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Sa tahanan, dapat tanggapin ng bata si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dapat tandaan ng mga magulang na hindi lamang ang kanilang genes ang naisasalin sa kanilang mga anak,
kundi higit sa lahat, ang value system. Ang mga pinahahalagahan o tinuturo na non-negotiables, kung ang mga magulang ay honest, lilikha sila ng mga anak na honest. Kung ang mga magulang ay balasubas, lilikha sila ng mga anak na balasubas. Sinasabi ni Joseph M. Champlin sa The Visionary Leader, "Are not parents truly the first leaders in all our lives? Indeed, are not parents likely to have not only the earliest but also the most lasting influences in our lives? Is it not true, now as ever, that a child thinking and behavior are shaped mostly decisively by the example the parents set?" Malaki ang ginagampanan ng mga magulang sa kanilang anak, pagkat ito ang huhugis at magbibigay ng katangian at kakayahan sa isang tinuturuan. Tandaan natin na tulad ng ating paglaki, kung ano ang nakikita ng isang mag-aaral, ay gagayahin niya ito, pagkat ito ang nakikita niyang ginagawa ng iba. Bawat aktibidad natin ay may kakayahang baguhin ang buhay ng isang tao. Bawat kwento ay may katapusan, at ito ay nahahati sa katagang happily ever after o sa to be continued. It is our choice to pick one. Either piliin natin ang happily ever after na ending kung saan tayo'y masaya kapiling ng Panginoon, o to be continued na patuloy na umaasa sa kasunod na bahagi ng ating istorya. Nagbabaka sakaling kahit ilang taon ang lumipas, ay tayo'y babalikan. Huwag na nating hintayin ang mga senyales ng ating Panginoon. Atin nang piliin ang mamuhay sa Kanyang presensya. Sama-sama tayong tumahak sa daan ng kalayaan kasama ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay inyong pinagsama-sama upang makapagbulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Purihin po kayo at luwalhatiin po ang inyong banal na pangalan. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama po namin ngayon sa aming pagbubulay-bulay, Panginoon. Dalangin po namin na ang inyong pag-iingat po sa bawat isa, ang inyong pong paggabay sa amin, Panginoon. Dalangin po namin ang mga kapatid namin na pumapasok sa kanilang mga place of work, Panginoon. Pag-iingat po ang kanilang maranasan. Tulungan mo po sila sa kanilang mga work, Panginoon. Ganon din po, dalangin namin ang mga mag-aaral na magsisipasok po ngayon. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral. Ingatan mo po sila sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kapatid na nakararanas po ng mga karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang magpagaling sa kanila. Hipuin mo po ng iyong kamay ang kanilang mga katawan, Panginoon, upang makaranas po sila ng kagalingan ngayon, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. A friendly reminder to all of us po, be Christ-like in our workplace today. To God be all the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay-bulay.